Musta mga idol? Musta ang buhay-buhay? So ngayon magtuturo tayo ng vectors sa algebra. Pag nakikita nyo ang mga problem na yan, huwag kayong matakot mga idol. Basic lang yan. Basic. Oo, basic. So ngayon, simulan na natin magsagot. Yung number 1 muna yung sasagutan natin. So ang tanong, what is the resultant of the vectors f1, f2, f3? So, bago sagutan yan, kumuha muna tayo ng may wagang calculator. Okay, mga idol. Nandito na ang calculator. So, yun natin ang calculator. Para masagutan ng number 1, titignan natin yung mga given. Ito yung given niya. Ito yung F1, F2, at F3. So, yung hinahanap is vector. So, hanapin natin yung vector sa calculator. Okay? Mode 8. Yung vector is number 8. So, pipindutin natin number 8. Yung. Tapos, yung pipindutin natin dito para may input itong una, itong F1 is vector A. Vector A is number 1. So, pindutin natin 1. Tapos, bibilangin natin kung ilan siya. Ito yung number niya. 1, 2, 3. So, may tatlo siyang numero. So, yung pipiliin natin is 3 dito. Or number 1. 3. Kasi 3 siya. So, pinutin natin yung number 3 sa 1. Yung. So, para may input ito, input lang natin to dito sa mga box na to. So, yung una is 4. Equal dito para may input. Sunod is 7. 7 equal 6 equal. So para may lagay na siya sa data, pindutin natin easy. Tsaka punta tayo sa app. Pindutin natin yung data or number 2. Yun. Tapos yung pipiliin natin dito is yung vector B na. Kasi yung vector A ay nai-input na natin ito. So yung vector B ito. Yung F2. So pindutin na natin yung vector B. So, kasi tatlo din yung numero niya, tatlo din yung pipiliin natin, tatlo. So, number 1. Okay. Tapos, ilalagay natin ito, 9 to 11. 9 equal to 11. Okay. Para may lagay siya ulit sa data, pindutin natin yung AC. AC. Tapos, pindutin natin ulit yung up. Balik ulit tayo sa data. I-input na natin yung pangatlo. Ito, pangatlo. Okay. So, yung pangatlo, may tatlo ding numero. 5, negative 3, at negative 6. So, pipindutin natin yung vector C. Kasi yung vector A, yung F1. Vector B is yung F2. So, vector 3 is yung F3. Okay, vector 3 is number 3. Tapos, tatlo yung numero niya. So, pipindutin din natin is 3 or 1 pala yun. So, input natin to 5 negative 3 tapos negative 6. Okay, para ma-input yung data, pinutin natin yung easy. Okay, nandun na lahat yan na vector. So, yung hinahanap is resultant. Ano daw yung resultant ng F1, F2 at F3? Para mahanap natin yung resultant, punta tayo sa app. Kasi na-input na natin itong lahat is yung tatlo. So, pindutin lang natin yung 3 kasi yung vector 1 yon, yung F1. Pindutin natin yung 3 plus ipa-plus natin to kung saan natin to linagay. So, linagay siya natin sa vector B. Vector B plus ipa-plus din natin to kung saan natin to linagay kanina. So, linagay natin to sa vector C. Up. Vector C, number 5. So, tignan natin the moment of truth kung ito ba yung sagot. Okay, equal natin. Yung 18, 6, 11. 11. Yun na ang sagot mga idol. Basic na basic. Okay. So, punta tayo sa number 2.
pag nakita nyo yung mga problem na to, basic lang to idol, wag kayong matakot kasi nandyan naman ang Canon para tulungan tayo. Canon, baka naman. So, basahin natin. Simplify the expression A times B times C. So, yung given natin is ito. So, basic lang din to mga idol. Bago natin sagutan, siguraduhin muna natin na naka-clear yung mga data na nasa calculator natin. So, turuan ko kayo paano mag-clear. So, shift 9 3 equal AC. So, yan. Naka-clear na yan mga idol. So, input natin ulit to sa vector. Una natin na hanapin dito sa calculator is mode ulit. Mode. Hanapin yung vector. Ito. Vector. Number 8. Tsaka, i-input din natin to. Ito. Kung nagtataka kayo ba, paano to engineer CA? Yun. Nagtataka kayo kasi dalawa lang to. Madali lang, mamaya ipapaliwanag ko sa inyo mga idol. So, pindutin na natin to. I-input natin tong A sa vector A. Pindutin natin 1. Kung dalawa lang yan, hindi lalabas yung sagot kasi ito tatlo, hindi yan, mamat error yan. So, ang gagawin natin, lalagyan dito natin ng imaginary or 1 kasi kagaya nito, okay, may 1 yan. So, dito, tignan na lang natin yung mga letra I, J, K. So, dito I, J. So, walang K. So, expected natin na may 1 yan. So, input natin ulit mga idol. 1. Vector 1. 1. Kasi tatlo. I-input natin. 3. Sunod, 2. So, ngayon, isipin na lang natin na may 1 to. 1. Okay, yun. Ulit, para may input sa data, easy. Up. Data. Tapos, vector B ka na. Vector B. Tapos, 3. Ulit, 3. Input natin to. Input natin to. 2. 3. Yung K, isipin natin na may 1 dyan dito. Hindi lang natin nakikita pero may 1 yan. 1. Okay. AC para may input sa data. Up. Pinutin natin yung data ulit para may input pa itong pangatlo na vector. Pinutin natin yung vector 3 or vector C. Okay. 1. Okay. Input natin. 5. 2, 3. Okay, AC. So, lahat yan nandun na sa data. So, ang hinahanap is expression. So, sundin lang natin to. Itong A times B dot C. Ilagay natin. Vector A or 3 times vector B. Ita-times siya dito sa B. B. Lagyan lang natin ng parenthesis. So, ito na dot, hanapin natin dito sa calculator. Pinutin lang yan natin yung up. Yun, yung number 8. Number 8 dot 8. Yun. Tapos, i-times natin sa vector C. O dot C. Up. Vector C. Tignan natin. The moment of truth, engineer. Let's go. Kung 19 bang lalabas in 5, 4, 3, 2, 1. Mali. Sana ako nagkamali. Di ko. Tingnan natin yung data. Number 2. Kung sakto ba, baka nagkamali lang ako sa pag-input. 1. 3. 2, 1. Okay naman. Ay, 0 pala to. Gawin natin 0. Okay, ulitin natin. Easy. 0 pala dito, di dyan 1. 0 kasi wala. Sorry mga idol. Ulit, up 3 times vector B. Lagyan ulit natin ng parenthesis. So, up dot or ito 8, number 8
times C, Victor C, 5. So, let's go. Tingnan natin ulit. The moment of truth ulit. 5, 4, 3, 2, 1. Yun, mga idol. 19 na 19. Diyan lang, mga katropa. Hanggang sa muli. Shout out kay Ken Jerome Castillo. Boom!